Okay. We'll join our hands, you know we'll keep holding on. Every wall will fall, the sun will start to shine. In the darkest times, we'll still see the signs. We're rising up and we're standing tall. We might stumble, we still won't fall. With every challenge, we will find our way. 'Cause every step we take brings a brighter day. Everybody say, oh, 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 find our way. Oh, 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 brighter day. Finish na pala kami. Dito kami sa hotel. Tapos na, open na yung Benihana dito. In fairness. So, mag-breakfast lang kami dito sa Nomad. So, Ito, okay na to. ayan. Kasi naalala ko si Anne noon. Unang sabi ko, ayun. Ano naman una natin kay Kikay Kids yung madaling maano, di ba? Okay, so finish na tayong mag-quick brunch sa Nomad. Now, alis na naman kami. Papa Nils kasi kami ni Sisi. And then, ayun, basta Papa Nils kami sa Dalab. Okay, hi. Wala lang, share lang namin na nakuha na today yung car. Bagong car. Regalo niya sa anak. Ang taray pag-regalo sa anak! Okay, bali ang nangyari, trinade namin yung sasakyan namin. Sa Toyota. Ang lalabas nun, parang medyo mas malulugi kami ng konti. Pero hindi na kami maghahanap ng bibentahan namin ng car. Tapos wala na kami nilabas na pera. 1 year pa yung Oo, kulang. kasi 3 years pa rin yung sasakyan namin eh. So 1 year pa. Parang minus and then yung balance. Lahat na yung deposit. Deposit na para medyo Yes. mababa yung Monthly. Bakit naman ako nagpupunta doon? May mga tao kasi sa gilid na iyang mag-vlog. Anyways, magpapanails na kami ng Sisi dito sa Dalab. Uwi na kami agad kasi meron pa kaming event mamaya. Event! May lakad pa kami later. Pauwi na kami, tapos na. Medyo natagalan lang doon sa nail salon. Pero hindi na kami pupunta doon sa event na na-invite ako. Thanks sis Ed. Sorry pasensya na talaga. Pero yun yung sana sa Dubai Racing. So yung big event sana sa March naman. Pero wala na nga ako na nasa Pinas na ako kung makakaalis anyways. Kasi nga, nagkataon naman na magulo ngayon sa Middle East. So syempre, anong petsa nyo na ito napapanood? May mga missiles, may mga attacks. Ay, mapapabuntong hininga ka na lang. Meron pa rin mga tao sa labas. Actually, yung kainitan ng mga news na naglalabasan, nandito na kami. And then, nung habang nag-news, nakakita ko nga na, oh my God, yung mga news, yung mga intercept ng missiles from different countries. Ayun, alam nyo ba, grabe talaga yung schedule ko. As in, pack talaga yung weekend. So, dapat nga ngayon yung pupunta kami sa Meydan for the Dubai Racing. So, hindi na yun, cancelled na ngayon because of what's happening. And then, tomorrow morning sana, dapat, meron kaming Pilates ni Bea and then meron kaming breakfast. Dahil nga sa ganyan, ayun na, kinancel na namin yung Pilates and then pati yung breakfast. Papaayos ako ng buhok. Hindi na lang din muna for now kasi nga, ayan, di ba, ang gulo-gulo. Good morning, another day, another vlog. So ayun nga, good morning, another day, another vlog. Kakabangon ko lang din, though kanina pa ako gising ng mga 6. Ayun nga, maraming mga nagme-message. So, nag-reply lang din naman ako, lalo na sa mga relatives na nangungumusta. Ganito yung mga nangyayari. Recall na Feb 28, nag-heighten yung alert dito sa Middle East kasi si US tsaka Israel, inatake nila si Iran. And syempre, si Iran nag-retaliate naman siya. Binalikan niya si Israel at yung mga bases ni US na nandito
sa Middle East. So, merong base sa Qatar, which is yung pinakamalaki. So, meron sa Bahrain, sa Kuwait, at meron din dito sa UAE. Alam niyo, merong naval base malapit dito sa amin sa Jebel Ali Port. I think mga 10 kilometers or less than 20 kilometers away from here. 'Di ba? Kung tatargetin talaga yun, medyo malapit yun sa amin. And rinig din talaga. And overnight, ang daming mga news na ang daming mga drones and missiles na na-intercept naman ni UAE. And itong mga missiles or drone strikes na to, nagkosto ng mga fires sa ibang mga establishments. Like, meron sa Fairmont, which is isa sa pinakamalaki ata nakita ko overnight. Fairmont Hotel sa The Palm. Meron din sa Burj Al Arab. Meron din sa Dubai Airport. So, madami siya, guys. At this stage, na ang dami talaga lumalabas sa feeds namin. Kasi, syempre, andito kami. Minsan talaga, ang hirap din ma-filter na tama ba tong videos na to or updated ba? It's important talaga na yung nakukuhaan nating news. Same goes with the families and relatives outside of the Middle East. Kasi syempre, baka mamaya ginagamit lang din yung situation para sa views and all ng mga tao, diba? So, it's very good talaga na ina-update natin yung pamilya natin sa mga ganitong pagkakataon or advise them kung saan mas reliable makita or mapanood yung mga ganitong mga news. Kasi pag minsan yung mga na sinishare-share na lang, ginagamit from previous videos pa, tapos lalagyan lang ng ibang note, mga ganyan ba. So, ayan. Kagabi, pagaling namin, nagpa-es kami ng nails, diba? As soon as dumating kami, inayos ko na yung go bag. For sure, alam niyo na yung go bag. Kasi, diba, pag sa Pilipinas, laging sinasabi, prepare go bag para sa lindol, sa typhoon and all. So, hindi naman kami sanay sa mga ganun. It's my first time na ma-experience talaga to. Even yung mga tao nandito na for decades na din sa Middle East, siguro, isa sa mga na-realize is talagang pag mga ganitong pagkakataon, just bring talaga one bag na yung important items nandun. Like, very, very important. Ang mga joke nga namin magkakasya ba yan pag pinasakay ka ng barko, mga ganyan-ganyan barko. Kasi para pag nilika, so, sasakay kayo sa barko. And then, like, yung mga work laptop. So, sinasabi namin is, wag na nating dalhin. Kasi kung nandun na nga tayo sa point na yun, what's the purpose of that? Hindi mo na yun para ikaray-karay pa kung saan ka man mapunta. You just have to survive. Kanina paglabas ko, pinakita ko, ito yung parang pinakagubag ko. Ayan lang din talaga siya. So, tas merong mga medicines. Naku, important sa amin yung medicines. Lalo na kay Sach, very important. So, a huge chunk ng kanyang bag is madaming medicines. Meron lang akong isang pair dito. Yung mga leggings na lang para manipis lang. Power banks. Meron mga nuts. May chocolates din dyan. So, ayun yung mga meron kami as of the moment. Tomorrow kasi talaga dapat yung flight ko. Pero parang ako personally, okay lang naman na ma-reschedule sa akin. Kasi nakakatakot din yun, guys. Nalilipad ka. Parang paano pag, alam mo na yun. Ang idea is, ako 2nd of March aalis, si CC 5th of March aalis kasi diretso na siya ng Bangkok. May flight kami dapat ng Bangkok from Manila, which is 6th March. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari doon. Si CC okay lang kasi risked yung kanya. Pero sila mama tsaka sila Sky kasi since panggagaling ng Manila, baka ayun yung kailangan namin magbayad if ever for the reschedule. Kung kailangan namin i-reschedule yung aming flight. Kwento ko lang din quickly, si Ivy, flight niya kahapon from Manila going back to the UAE. Naka-connecting siya sa Hong Kong. Nasa Hong Kong na siya. Ang nangyari was na-cancel yung flight niya going to the UAE kasi yun yung timing na nag-close na yung airspace ng UAE. So, ano siya sa Hong Kong, ang ginawa ni Cathay Pacific, nilipat sila sa hotel, sa Marriott ata sila nilipat until the further notice nung pag-reschedule ng flight. Tapos sabi ko sa kanya, ay sana binigyan na lang kayo ng option na baka pwedeng bumalik na lang kayo ng Pilipinas, reschedule na lang uli yung flight nyo. So, kaninang umaga, overnight na kasi siya doon kahapon yung kaninang umaga nag-message siya na uuwi na siya ng Manila, naka-reschedule yung flight niya ng 4th of March. So, I think may option ka whether if you want to stay sa Hong Kong or go back sa Manila. So, she opted na bumalik na lang din sa Manila kasi umuulan din naman daw sa Hong Kong. Wala naman din purpose mag-ikot. Ayun yung gusto ko lang i-share sa inyo na mga nangyayari dito. And I hope everyone is safe by now na napapanood nyo to. Yung mga families, loved ones yun nandito sa Middle East. Sana maging okay ng lahat. Tapos kagabi pala, naligo na ako. Just in case ba, hindi mo kasi alam kung ano pwedeng mangyari. Tapos sabi ko, magsusuot na ako ng kunaring damit ko para if ever, di ba? Tapos sabi ko, magsichinelas lang ako if ever. Tapos sabi ng friend ko, wag nga daw, para yung mabilis ka mas makatakbo or mas comfortable ka, covered na covered yung paa mo. May mga gano'n na guys ha, kasi hindi mo talaga alam kung ano pwedeng mangyari.
hindi siya nagpapaka-OA ka. It's day 5 or day 6 na ata, simula nung nagkagulo sa Middle East. Happy. So, kaming apat lang talaga yan. Ayan. Pati si Cathy. Ayan. Kaming apat yan. Lagi lang kami nandito sa bahay, kakain and all. So, binivideo ko kasi lately madami akong nakikita ng mga nagbe-video about UFC na, ano yun, sauce? Ng mga ganito. Ito, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya, NutriAsia, UFC, di kaya naman. Charis. Hello. Masipag naman po ako mag-content. Oh, nakiusap. So, ayan. Kain tayo. Ito, favorite ko yan. Di ba may binili ako, sis? I think so. Na, ano? Sarap na ng salsa nilagay ko lang. Tapos may cake yan. Ang sarap ng pinakurap. It's day 7. May mga announcement. Yung may mga alarm na maririnig ka actually. Once in a while, meron. Like, for example, emergency alert due to current situation, a potential missile threat, seek immediate shelter in the closest secure building, and to steer away from windows, doors, open areas, await for further instructions. Yung mga ganyan. Na-screenshot ko lang. So, medyo maingay siya actually. At meron pa rin tayong mga sampay. Balita pala or update. So, yung flight ko talaga March 2 via PAL. So, dahil sa nangyari, nireschedule siya ni PAL ng March 9. So, excited na ako kasi today is March 6. Sabi ko, okay, sa Monday, flight ko. Tapos, kanina umaga, nakareceive ako ng email na March 16 na naman daw. So, 1 week late na naman ako or reschedule. Pero guys, may mga umaalis na din kasing mga flight. And mostly, mga Emirates. Tapos meron pa nga mga news na mga kino-convoyan kayo ng fighter jets. I think ang pinaprioritize nila syempre yung mga Emirates na flights. Tapos si Sisi ang flight niya 11. Si Sisi dapat kahapon yung flight niya pa Bangkok. Kasi di ba may Bangkok kami? So canceled na yung Bangkok and all of those things. So ngayon, kinancel niya yun. Nag-book uli siya ng flight na diretso na ng Manila. So ang nangyari pa kahapon si Sisi, ang available lang business class. Papunta, tapos pabalik economy. So binook na niya yun. 7,600 pa yung kanya, no? Ang mahal-mahal. So, dahil nga nag-cancel na si Pal, nag-reschedule si Pal sa akin kanina, sabi ni Sisi, mag-cancel mo na yan, kasi full cancellation naman siya. And then, mag-rebook ka na lang ng ibang flight, Emirates. So, sinabayan ko yung flight niya. Pagtingin ko kanina, 3,100 lang yun sa akin. More than half yung natipid ko. And though economy lang din naman ako. So, ayun, yun yung mga update. Hopefully, sa Tuesday, no, Wednesday na yung flight namin. Sana maka-fly na kami. At di sabay kami ni Si. Oh my God! Okay na! Kumalma kayo! Huwag kayong kaping-kape! Okay na. Nag-message na uli. Thank you for your cooperation. Reassure you that the situation is currently safe. You may resume your normal activities while continuing to remain cautious and take the necessary precautions and to follow official instructions. May mga ganyan sila. Usually, pag mga ganyan, less than mga 10 minutes lang. Happy birthday, Patrick! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Patrick! Blow! We love you, baby! Ba nagtago ka? Pero... Okay. Sisi! Happy birthday to you! Happy birthday, Kali! AM na pala, hindi namin alam. May nabigla pa sila sa pag-uwi. After 1 week, first time namin lalabas. Kami din yung huling magkasama nung bago ng mundo ha. Huwag mundo. Then, lalabas kami dahil papais kami ng buhok. Nag-announce naman today na hindi na daw yung Iran. Unless sila yung gagarahin. Hindi naman sila ginagano ng UAE. Kaya mais na sila. Parang normal din naman dito. Ganun pala yun, no? For sure, grabe na naman yung ng vitamin D ko. Hello, sunshine! Saya pala mag-vlog sa labas.
Lamig pa rin. Fair. Oh, actually, may lamig pa din siya. Medyo normal looking naman sa mall. Hindi lang siya yung ganun kadami as expected mo on a weekend. Pero Eid kasi. Oh, actually, Eid na naman pala kasi. So, ito yung- Hindi pala Eid. Ibig sabihin namin Ramadan. Kaya naka-fasting sila. Kaya kami lumabas kasi magkapayos kami ng buhok ni Sisi. Bisisit na. Ayun siya. Dito na lang kami sa Mirrors para malapit lang sa amin. Na ano na ng treatment. Biglang dami ng tao sa salon. Parang nung na-announce na parang tipong back off si Iran. Tapos hindi siya mag-a-attack. Kung hindi naman sila i-attack. Parang lahat ng tao deserve lumabas. Nagpunta lahat sa salon doon. Finish na. Babalik tomorrow for wash. Ayan. Si Sisi may mga hanash pa yan sa life. Pero babalik naman kami tomorrow for final na. Para i-finalize siya tas for wash. Dito kami sa life. Meron kasi akong voucher na 550. Kaya kailangan ko siyang gamitin. Otherwise, mag-expire to eh. Bye, Bashi! See you! Kabait ka ha! Wait for us! See you in a few weeks or a month. Ayan. Babalik naman din kasi si Kati. I'll be right back, Bashi. We are going home. Mamaya ang kwento kung ano nangyari. Bakit biglang kasabay ko na si Satch. Ayan. Yeah. Why even you cannot see? See you. Kumuha lang ng belt. Nandun siya. Nandun siya. May pinto sa may gilid. Nandiyan siya? Bye. Thank you very much. This is the Madam for Bashi. Kumuha lang, oh. Andi, si Sisi babalik. Hi. So, on the way na kami sa airport. Yung flights namin ni Sisi, na-cancel siya. And yun na talaga yung flight namin. Or nabook na namin na flight for reschedule. So, from PAL, na-cancel ako kasi hindi nagbabiyahe yung PAL lately. Kaya nag-book na lang ng Emirates. Then, ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala kasabay namin siya sa flight. Sila naman work-related. May mga circumstance na dapat silang gawin sa live. Kaya, ayun. Sa live. Oh, sana all na lang. Hindi naman sila forced repat sa company nila. More of suggested repat. May mga for safety. May mga options naman sila. And ito yung option na tinik ni Catherine. To go home. To go. At ako rin. At siya naman din talaga kasi nakabakasyon eh. Pero ayun. Yeah. And dahil, di ba nga kaming tatlo, ganyan, no? Aalis kami. Dahil si Satch, kailangan din niya ng safety sa peace of mind. Ayun po siya sa harap, kasabay na rin namin siya sa flight. So, dire-diretso na to. Ito na mismo yung sasakay namin papunta ng Pinas. Papunta na kami ng airport. Tapos si Bash, huwag po kayo mag-alala kay Bash, hindi po namin siya inabandon na. May mga tita po si Bash na mag-aasikaso sa kanya, the usual. Tsaka si Kati, babalikan niya si Bash. Yeah, I'm just sorry. Yeah, ito yung sabihin niya. Kat. Okay, 2 weeks lang naman ako. 2 weeks na naman siya. Naka-business class po pala sila. Kami po ni Satch nakisabay lang talaga. Maidagdag ko lang po sa sana all. So, pwede pala kaming sumabay sa kanilang mag-check-in. May nag-a-assist naman dito. Tikit ka lang sa amin. Magdidikit lang daw talaga ako sa kanila. Sabi, meron talagang iba-ibang area. So, ayan. Kasama ko si Satch. Alam niyo, sobrang worried ako nun na hindi siya makakasabay sa akin. Kasi, ang plan naman talaga May pa. So, nangyari tong lahat, talagang yun ang inaano ko na mapayagan siya makaalis. Buti na lang talaga. Thank you, Lord. You want to do all rides together by under one name? Naantay namin na pa sabihin na i-upgrading kami ko. Ayan na. Finish na kami mag-check-in. Magla-lounge kami. Oh, bahala kayo, magla-lounge kami. So, punta muna kami sa lounge. Tanungin namin kung magkano sa Emirates. If mahal, eh dito na kami sa Marhaba. Or mag-Starbucks na lang kami. Ganun talaga eh. Paawa. Okay, so hindi kami pwede kasi dahil daw sa mga panahon ngayon, usually pwedeng magbayad. Eh kaya lang pinagsama nila yung first class at business class na lounge. Kaya siguro full. Kaya punta na kami Marhaba.
Keshi. Daming tao. Hindi ko alam kung nakapag-video ba ako kanina. Pero dito kami sa Merhaba Lounge. Ang bayad dito, 250 dirhams. Personally guys, and hindi sa nakaka-offend ako or something ha. For me lang, medyo pricey siya. Kasi yung food, I don't think akma sa ating mga Pilipino. Medyo may pagka-Arabic yung food choices ba or Indian, parang mga ganyan. Eh, hindi ako mahilig doon. So, baka ako lang yon. So, that 250 is good for 4 hours already. Pag nag-extend, magbabayad din kayo ng extension. This Merhaba Lounge is for you if one, umiinom po talaga kayo. As in, gusto nyo po talagang uminom bago kayo mag-fly, go for it. Kasi, masusulit nyo yung 250. Kung talagang nagpapatay kayo ng oras, wala kayong kasama. May mga parang mini lounge or something na mga upuan na pwede kayong mahiga or matulog or umidlip. Ayan, pwede po yan sa inyo. So, basically, if I'm going to rate this, food-wise, so-so. Siguro mga 6-7 siya for me. Pero yung atmosphere, yung ambience, okay naman siya, mga 9.5. Yung service naman nila mga ganyan din, 9.5. Cheers! Ayan, may mga places din talaga kayo kasi na pwede kayong magstay, ayan, pwede kayong mag-work. Nag-aayos na kami kasi for boarding na. Eh dahil naka-check-in kami kasama nila Sisi, sama-sama daw kami mag-check-in. So inaantay na nila kami. Let's go! Uy! Dito na ba tayo maghihiwalay? Yabang niyo naman. Bye! Pangit niyo. Landed na. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Nandun na, OFWs from Dubai daw. Naantay kong interviewin sana ako. Ayan na sila. Mga business class. So, Kati, kumusta naman yung biyahe mo? Picture kami, ay, tira mo. Grabe yung tulog ko. Hindi kami nakatulog. Bumili lang kami saglit kasi meron kaming pinalagay kay Kathy ng mga excess namin. Yung mga chocolate. So, ayan, kukunin lang. Kasi maghihiwalay na kami from here. Si Kathy, meron siyang binook din na hotel niya. Magdadiretso na siya doon. Tapos kami pupunta muna ng Antipolo kasi today birthday celebration ni Patrick sa school nila. So, pupunta kami doon and then mamayang gabi pa kami mag-check-in. Hi, Mom! Hello! Hi, Papa! I love you. I love you. Si Kathy na dyan lang. Hello po. Say hi. Hi. One more hi. Hi. Oh, kiss Tata Moms. You love Tata Moms? You love Tata Moms? Ay, si Tita Kathy naman. Dito na kami sa Grab. So, hindi kami kasya sa sasakyan. Kaya nag-Grab na lang kami. Tapos, hindi alam ni Tita Minda na uuwi siya. Pero kasi nag-IGS. Hindi ka naman alam na nag-My Day si Tita Minda. So, yung ibang mga IGS My Day ko, na-view na niya eh. So, how? Nakita mo na view niya? Oo, nakita kong na-view niya. So, baka hindi naman yung masyadong naintindihan. Kunwari late post na lang. So, hindi ko alam kung kami yung magsusurprise o siya magsusurprise na alam na niya. Teta, sige lang. Isa lang ba yung kayo? Mother! Hindi mo alam? Hindi! Sabi ko sa'yo eh! So, na-surprise si Tita Minda. Oo, success naman kami. Diba yung kapitbahay ko? Ihahatid ako. Uwi muna kami sa amin. And then, tulog. Nakatulog kami sa taxi. Huwag niyo gagawin niyo na, huwag kaming gagayahin. Nakatulog kaming dalawa. Buti na lang mabait si Kuya. Magkano yung taxi natin? 960. Malayo naman yan, babe. Nakaka-big taxi naman. Bakit?
Patrick, Tita Mommy's here. Si Patrick, ay, Patrick, ang naman mo ng bebe. Hindi ko na kaya. Binoto na yung bebe. Tata Mom. Ako, Tata Mom. Hi, Mommy. I love you. I love you. Ayan ang ulam namin. Sinigang and inihaw. Si Father. Si Mama yung nagpapakain. Huwag masyado malaki ang ice, babe. Ayaw nito ni Papa yung ganito kaasim. Si Papa. Eh, kayo gusto niya yan. Hi, aalis agad kami ni Papa. Pupunta kaming Wilcon. Ngayon pa lang ako sasakay kay Tofu. Ang laki. Lakad siya agad. Hindi, andito kami sa Wilcon kasi dahil nga busy-busy kami. Yung sasakyan kasi nahihirapan mag-park dahil nga medyo mataas kasi dun sa parking. So ipapapatag. Titingin kami ng tiles para maayos. Para habang wala kami, nag-start na siya. Ano pa?